Hello everyone! Welcome to my vlog. Yan mga ka-BSK, magandang araw po sa inyong lahat. At yan, nandito po tayo sa Joy Farms. At yung the video for today is harvest pa rin ng sitaw. At at the same time, ngayon gumagawa si Gerald ng yung daan ng patubig para mapatubigan yung ating tanim na sitaw at ibang gulay. Talong. Ayan po, samahan nyo kami at ito po, umpisa ng kasamahan ko sa farm na si Gerald at yung anak niya tagapanood, ayaw umalis habang gumagawa yung kanyang tatay. Yan, panoorin po natin at yan, tatapusin niya yung daanan ng tubig para makapagpatubig siya dun sa mga sitaw. Yan. Yan mga ka-SK at nung nakaraang araw sobrang lakas ng hangin. So sinasapol ng hangin yung ating sitaw. So tingnan natin yung matras yung bunga dahil nangangahulog yung mga bulaklak niya. Ayan, at tinatapos lang ni Gerald tong baksakan ng tubig, saka yung daanan, parang kanal kung tawagin, taguling ng tubig papunta dun sa tutubigan ng mga gulay. Ayan po, si Gerald, pagkatapos po niyang gawin yan manananghalian, lunch time. After ng lunch time, yung tawag dito, pipitas naman siya ng sitaw. Ayan mga ka-SK. Ayan nga, ayan yung daanan ng tubig, siyang inaapuran ni Gerald para makapagpatubig na siya. At tapos pagkatapos niyan papaandar rin niya yung water pump. Matagal nang hindi umaandar. Buhat pa nung last year na tagulan, siguro mga July ba yun o May, June, ala na, hindi na gumana yung water pump. So mahirapan siya magpaandar niyan dahil matagal na tenga. So pati yung tubig niyan sigurado marumi, may kalawang. Tagal na na-stuck yung tubo doon na hindi umandar. So yun, magpopondo yung kalawang niyan. So medyo mahirapan siya magpaandar dahil matagal bago umandar yung hindi lang siguro nung June o May dahil hindi na nakapagpatubig nung mag-umpisa yung ulan. Yun. So yan. Ayan, natapos na siya ng paggawa nung kanal, daanan ng tubig. So ngayon inisimulan niya na ng paandarin yung water pump. Tulad na sabi ko kanina, sobrang tagal nang hindi umandar ng water pump. So kaya nga sabi ko paminsan-minsan dapat napapaandar para hindi sana hindi naman nag-stack up yung makina. Yan. So yun, pero alam ko na change oil yan So medyo malakas ang loob natin na andar kasi nga na change oil. Yun nga lang, na-stack, hindi na paandar. So medyo yan. Panay subok ni Gerald na paandar rin. Medyo yan, may kahirapan. Pero kung makita niya sana merong binobomba dyan, para magkaroon ng pressure yung may binobomba dyan para madaling umandar. Pero siguro kasusubok
baka mapaandar din niya. So, kasi habang naano mo yan, medyo umiinit-init yan habang tinitira mo ng paunti-unti. So, yan po. Yung water pump, ang pinahirapan siya ngayon dahil sa tagal ng hindi umandar ng makina. So, yan. After na yan, mapaandar niya yan. After mapaandar niya yan, pagpipitas na siya ng sitaw. Kumbaga, subok lang yan na papaandarin niya. Tapos, bukas, mag-uumpisa siyang magpatubig. Yan. So, for now, after ng matry niya yan, na umandar, yun nga, ginawa niya yung daanan, pipitas na siya ng gulay. Yung sitaw. O, yan, napaandar din niya. Ayan, napaandar din niya yung makina. Ayos. At ngayon, bubuhusan naman niya ngayon ng tubig dahil ayaw pumanik yung tubig. So, buhos lang ng buhos para mahigop yung tubig sa baba. Pag nagsarado na, wala nang nabuhusan na ng tubig at nagsarado yung singaw, yan, hihigop po yan. Yung maaaring hindi hinihigop yun dahil yan, bubuhusan niya po ng tubig hanggang mag-plug po yan at mahigop yung tubig sa ilalim. So, palagay ko, paglabas ng tubig niyan, napakarumi. Hindi may kalawang yan kasi ang tagal na tenga niyan. Halos 1 taon. Tenga yung makina. So, ngayon, yung problema niya mapaandar ng makina, solve na. Mapaandar na niya. Yun, pagpanik ng tubig ngayon, yun ang pinagtsagaan ng ganyan niya. Yan po mga ka-BSK. Ayos. At napaandar din niya. At yun, kailangan niyang buhusan ng tubig, gusto, para mapapanik na yung tubig. So, kailangan masaraduhan yung mga singaw-singaw na hihigop ng yung pump, yan. Pero 100% yan sa tagal ng hindi umandar. Napakarami ng tubig na siguradong kalawang hindi dyan kasi alam mo na may tubo yan so hindi nagagalaw, naka-steady yung ayan yung sinasabi ko. Kita nyo kalawang napaka solid, kapal kasi po magwa 1 year bago napaandar yan. So yan kalawang kalawang talagang tindi, pero later on po yan pag nahigop na lahat yan, lilinaw na po yan, puputi na yan, hihigupin niya na yung mga bagong tubig yung lumang tubig yan nahigop na niya, tambay niya sa poste ay sa tubo. Kaya ayun, nakita nyo ang kulay ba ng kalawang. So, yan mga ka-BSK, napaandar niya yung water pump at mananin ng tubig. So, yan, magbe-break time na siya, kakain siya, tapos mimitas na ng gulay. 346 minutes later. Yan po mga ka-BSK, break time is over. Yun na po siya. Nasa may sitawan na po siya at yun, namimitas na po siya ng gulay. At bukas ay papatubigan naman niya yan. Kaya niready lang niya yung water pump. O ngayon, ayan, namimitas na siya ng gulay. Tingnan po natin kung susulong o atras. Dahil po nagulpi po ng matinding lakas ng hangin po. Ayan halos yung mga sanga hindi na tuloy dumami. Dahil sa lakas ng hangin. Kung mapapasin nyo hanggang ngayon po may hangin. Ayan. Ang nakikita po namin sa sobrang lakas ng hangin, yung mga bulaklak po na dapat magiging bunga ay nangahulog. So, yun ang naging problema po. Ayan.
sana, wag naman sana lahat para kahit papaano meron pa rin anihin. Ayan po yung sakit po ng problema po natin. Yung hangin po. Sobrang lakas po dyan pag umihip. Yeah. Naugong po sa lakas. So yung mga sitaw, yung napapansin nyo, iba nangangahulog yung mga sanga. Bumabaksak po. Yung minsan, pati yung mga bulaklak niya, natatanggal po. So, yung bulaklak po na yun, bunga na yun Bunga na po yun. Pag natuyo yun, bunga na po yun, lalabas. Yun. Ayan pero tignan natin. Kung ika nga susulong ba o atras. So, ayan, medyo talagang sinisilip niyang maigi kung alin ang Pero sabi ko, yung mga matatanda na wag nang pitasin. Hintayin na lang matuyo para matuyo ng konti para makuha yung buto at magkaroon tayo ng butong sa pabunga natin na siguro pwede namang itanim po yan na magbubunga naman po kung maayos ang pag-aalaga o tamang pag-aabono at patubig. Mamumunga po yan. Yan. So, dyan tayo kukuha ng buto. Ayan po. Ayan. Kailangan natin alagaan lang mabuti. So, yan po. Hintayin po natin para makita natin kung sumulong ba o matras. Ayan. Samahan niyo po kami hanggang pong sa pagtinor po ng sitaw. Ayan po.
Yan po mga ka-BSK. At ayan, malapit na po siyang matapos. Alas na yung pinipitas niya. At ayan, at magtitilar na siya pagkatapos po niyan. Kaya abangan po natin kung susulong o atras. A few moments later. Ayan po mga ka-BSK. At ayan, nagtitilar na siya. Ayan, tinatali na po niya para isang bigkisan po. Ayan po yung gusto ng mga buyer, no? Nakatali na para wala na silang gagawin. So ayan po ang kanyang napitas. Mukhang sa tingin ko po umunti po. Kaya umunti po siya. Ayan, ayun ang problema. Yung minsan napakalakas po ng hangin dyan. Yeah. Minsan maghapon ang lakas ng hangin. Yun ang problema doon. Yun ang nahuhulog yung mga bulaklak po. Yung pong bulaklak, doon po nanggagaling yung bunga. Yun. Pagka po nalanta yun, lalabas na po yung bunga. Yan. Yan po. Tingin ko medyo napakakonti po nung napitas niya. Maaring hindi naman po ganong umatras, no? Pero umatras po kahit paano. Sa umpisa pa lang po kita na. Ayan po ang napitas po namin na gulay. Yan. Palagay ko umatras ng konti lang siguro. At least mga 2 tali siguro umatras, mga ganyan. Yun. Abangan na lang natin yung mga ibang gulay pa na malapit na rin pong mamulaklak at mamunga, no? Yung katulad ng okra po natin. Yan, meron pa naman pong sana wag naman mamatay agad yung sitaw. Kahit pa paano umaani pa rin. Kahit na okay na mga ganyan karami siguro. Sana wag nang humangin, no? Napakahirap pagka hindi mo mapigilan yan, yung hangin. Yan, mga ka-BSK. Tuloy pa rin po ang pagtitinor ni Jerel at tinatali na po niya. Yan, para ayan, hintayin po natin kung anong kahinatnan. Atras ba o susulong? Ayan, mga ka-BSK.
Ayan po mga ka-BSK. At yan, nagtitinor rin po si Jerel. Ayan, malapit na po siyang matapos. At meron na po siyang nilapag dyan sa baba. Ayan, sa tingin ko po, short siya. Dati po, ang taling nakukuha niya, mga 9, 10, mga ganun po. Ayan. Pero sa ngayon, parang short po siya ng 1.5 yung mga tali. Ayan. Bawat po isang tali, limang tali po na tig 20 piraso. Bali 100 po, isang tali po yon. So ayan, parang short po siya ng 1 tali at kalahati. Ayan po ang nani po namin ngayon, mga ka-BSK. At ayan, siguro dito naman po muna. At kita-kita po tayo susunod na upload, maaaring pong bukas. Ayan, sa makita natin ang pagpatulog niya po. Ayan, at o sa makalawa. Ayan. At yun. Pitas pa rin po ng gulay. Ating makalawa. Ayan, maraming po salamat sa panonood. Dito na po muna. Kita-kita po tayo sunod na upload. Ingat po kayong lahat dyan. At God bless po. Bye-bye.